All right, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isang political na naman ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang tungkol dito kay BP Sara Duterte mga ka-plastic sa kanyang ikalawang araw na impeachment trial. At sa kutob ko, hindi po siya dadalo 100%. Kasi wala namang kabuluhan ang impeachment trial na kanilang ginagawa, mga ka-plastic. So, may maikling paiwatig lang at kahulugan o quotable quotes mula kay BP Sara Duterte. At sasabihin natin briefly ang kanyang mga paiwatig, mga ka-plastic, via AI. So, bukod pa doon, mga ka-plastic, kung ito'y tatalakayin po natin ng patungkol kay Martin Romualdez, mga ka-plastic, na kung hindi man siya ang mastermind, sino ba talaga? Kasi matapos ang samot-saring ebidensya o mga patunay o mga iba't ibang dokumento na nagpapatunay na siya ang itinuturo na mastermind, pero giit pa rin ng ating mga buhayang dating congressman o dating spokesperson, speaker, ay hindi talaga daw siya yung sangkot. Pero wala tayong magagawa eh. Wala namang umaamin sa kanyang kasalanan, mga ka-plastic. So panoorin natin ang maikling mensahe ng ating Vice Presidente patungkol sa kanyang impeachment trial, mga ka-plastic. Hi, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Hi, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning po, ma'am. How are you, ma'am? Mandalong. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Wala. So, ma'am, kamusta po? Opening statement po tayo. Ma'am, yes. Ma'am. Okay. Okay. Just two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya no questions daw. Yes. So, my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Ma'am? So yun, napakaikli lang ng kanyang mensahe. Para sa pagkakaintindi ko ito ay maging siya man ay duguan sa sitwasyon at bugbog sarado sa lahat ng sitwasyon, ay hindi pa rin siya magpapatinag o mananatili pa rin siyang matatag sa mga sitwasyong nangyayari ngayon. Kasi 2 taon na lang ang ating inaantay, mga ka-plastic. May possibility na itong 2 taon na pagtitiis natin sa demonyong administrasyon na naman napakabayas at napaka-selective ang kanilang justice system. So malalaman natin kung pagkatapos ng eleksyon 2028 ay makakamtan na natin yung tamang hustisya, mga ka-plastic. Gaya ng ipinangako nito ni BP Sara. Ito ay ating tatalakayin kung ano yung ibig sabihin ni Sara Duterte base sa AI, mga ka-plastic. Sa maikling pahayag niya na ang sabi niya dito, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. So ang kahulugan niyan, mga ka-plastic, sa salin Tagalog, sa gitna ng pagdanak ng dugo at maharahas na pagpapahirap, ay masugatan man daw siya at dumugo, hindi siya yuyuko. So, hindi siya susuko. Ba't nga naman siya susuko kung napakababaw lamang ang mga aligasyon na binabato sa kanya ng mga kalaban sa politika?
maliwanag na ito'y isang political tinatawag ito sa political tactics ng mga kalaban niya. Dahil alam niya yung mga taong gumagawa ng masama ay takot na takot sa sariling multo. Nangyayari naman yan kahit saan aspeto, kahit sa trabaho. Kapag marami ng kademonyo ang ginagawa yung mga ka-workmate mo, ay ang gagawin nila, yung mga taong hindi gumagawa ng kalokohan, ilalaglag nila at ginagawa nila ng kwento. Diba? So ito yung kahulugan niya. Ibig ipaiwatig ang bloodbath and bludgeoning. Inilalarawan niya ang sitwasyon bilang matindi, marahas, puno ng pag-atake, paninira at matitinding pagsubok. Ang blooded but unbowed, kahit na masaktan, mapahamak o mapagbintangan, ay mananatili siyang matatag. Hindi magpapasakop at hindi babaguhin ang kanyang paninindigan. Sa madaling salita, ipinapahayag niya ang katatagan at pagtitindig sa gitna ng matinding pagsalakay at gulo. Yeah. Yun ang ibig sabihin ng kanyang quotes. Napakaikli din ang paliwanag ng AI, mga ka-plastic. So parang, let's say, in the generic explanation, kapag ikaw ay binabatikos ng mga kasama mo, katrabaho mo, kamag-anak mo, even mga kaibigan mong peke, ay ginagawan ka ng maling malisyoso at maling paratang, manatili ka matatag at mala poker face baga. Kung alam mo sa sarili mo na wala ka talagang ginagawang masama at alam mo, kilala mo ang sarili mo bilang ikaw na wala kang ginagawang katarantaduhan sa buong buhay mo, even sa mga trabaho mo, at bakit ka matatakot at bakit ka magbabaw o yuyuko sa mga tarantadong nilalang na yan. Diba? Ang tawag ni Brother Eli dyan, mga kaplastik, ayon sa Biblia, kapag may ginagawang kasamaan o kagagaguhan, ang tawag doon sa Biblia is katarantaduhan. Tarantado, mga kaplastik. Yan, sila Erwin Tulfo, Rapi Tulfo at iba pa mga senador at kongresista. Sila talaga yung mga legit na tarantado, mga kaplastik. Kagaya na lang itong naglalaway na si attorney ba to? Si Luisita, mga kaplastik, na nakakadiri. Parang Norman Mangusin, Luistro. Si Luistro, mga kaplastik. Nakakadiri, no? Panoorin natin. This is about whether loyalty was purchased rather than earned. Government cannot function if loyalty is purchased instead of earned. Kapag nabibili ang katapatan, nawawala ang integridad. At kapag nabibili ang opisyal, nabubudol ang bayan. Yaks. Parang si Norman Mangusin way back, no? Kung napanood niyo yung dati kong content, ganito rin yung kanyang mga bunganga. Nagbubulaan. Kadiri, no? Halatang mga sinungaling talaga bumubula ang bibig. Mga kaplastik. Parang si Norman Mangusin way back. Gusto nyo panoorin natin yung kay Norman? So ito. Ito. Parang yung bibig ni Luistro o yung spokesperson ni Martin Romualdez. Ganito kay Norman Mangusin. Parehas na parehas. Panoorin natin. Diba? Kinanginan to, bobo. Bukod sa bonjing ka na, bobo ka pa. Yung style mo, style pambata. Niloloko mo naman kami, poking ina mo naman eh. Diba? Kinanginan to, bobo. Bukod sa bonjing ka na, bobo ka pa. Yak! Yung style mo, style
Kinain pa. Niloloko mo naman kami. Poking ina mo naman eh. Di ba? Yak. Kinang-inan to, bobo. Bukod sa bonjing ka na, bobo ka pa. Yung style mo, style pambata. Niloloko mo naman kami, poking ina mo naman eh. Di ba? Kinang-inan to, bobo. Bukod sa bonjing ka na, bobo ka pa. Iyak. Yung style mo, style Kinay. pambata. Niloloko mo naman kami, poking ina mo naman eh. Di ba? Pares na pares El New Rewistro way back kay Norman Mangosing. Pulo laway ang puta. Ito, no? Parehas na parehas, mga ka-plastic, no? Ayan. This is about whether loyalty was purchased rather than earned. Government cannot function if Sinumin pa. loyalty is purchased instead of earned. Kapag nabibili ang katapatan, Yeah. nawawala ang integridad. At kapag nabibili ang opisyal, nabubudol ang bayan. Parehas na parehas talaga sila ni Norman Mangosing, ni Luis Trobato. Perhaps Kawawa sa'yo. Sabi ng comment section, unsa na sabot. You honor laway niya tumitigas. Impeachment laway. How Universe makes something for us to enjoy watching. A taste of karma hits in simple yet honest way. Hala, oy, pa-inject ka na dahil delikado na. Ano yan? Rabies? Talagang kapag talaga nagsisinungaling ang tao, mga ka-plastic, bumubula na, naglalaway pa, nakakadiri pa, malapot pa, mga ka-plastic. Bullshit. So panoorin natin itong sinabi ni Erwin Tulfo, mga ka-plastic, regarding sa sinasabi niyang hindi daw siya sangkot sa malawakang anomalya ng flood control. So ano kaya mga say ng mga netizens ukol dito? So panoorin natin. Dagdag mo pa itong mga buang na mga 18 na gwardiya ito na tumanggap na mali. Ito, paano mo tatanggap? Wala nga ako sa flood control. Hindi naman po lumutang yung pangalan ko doon sa binanggit. Ito na lang po, diretsahan tayo. Pag may Ano? nakita ho kayong pangalan ko sa DPWH o sa listahan ni Kumpiyansa. Cabral, sinasabi ni Congressman Libiste na tumanggap sa flood control, na may flood control, I will resign. Bitbitin niyo po sa Senado Resign lang? yung pangalan ko na merong allocation kay Congressman Tulfo or Senator Tulfo na may sabit sa flood control, magre-resign po ako immediately. I Talaga? will resign. I will conduct a press conference. I said I resign because I lied, because I have a flood control project. Wala po ni Cinco akong nakuha simula na maging congressman ako hanggang ngayon. Wala po akong natanggap na pondo Talaga? para sa flood control o farm to market road, kung ano pang kabulastugan na yan. Wala po akong natanggap. Kung Wala ka natanggap, bakit bumoboto ka sa partido ng mga demonyo, 'di ba? Isa pa, kung wala ka talagang sangkot, bakit hinaharang mo ang 18 Marines, mga ka-plastic, na magsalita at ituloy ng Blue Ribbon Committee noong mga nakarang araw na si Senator Alan Peter Cayetano pa ang Senate President? Bakit hinaharang nyo? Bakit ginagawan nyo ng aksyon na harangin at ipaling sa ibang issue yung mga ganitong usapin kung talagang hindi talaga ka sangkot? At isa pa, nasa listahan po ng
ng listahan ng mga ebidensya regarding sa budget ng mga taong bayan, mula sa taong bayan. Yung pamangkin mo na si Ralph Tulfo, mga kaplastik. Bakit lumabas ang pangalan ng isa sa mga pamilya mo na tumatanggap ng perang malaki, mga kaplastik? Diba? Halatang-halatang. Mataas ang kumpiyansa, pero meron yan. Ayaw yung kasing pagsalitain ng 18 Marines. Kaya nga sabi na ni Joel hindi naman DPWH ang nagbigay kundi si Saldico. Natural, hindi na nakapangalan sa DPWH yan. Di ba? Naipamigay mo ang tip sa mga chicks, kaya naubos. Yung walang natanggap ni Cinco, saktong-saktong script din yan ni Jinggoy at Tibong, mga kaplastik. Totoo yan. Naglalakas loob ka at hinahamon mo ang taong bayan na sasabihin mo na wala kang natanggap ni Cinco sa mga maanumalyang proyekto sa flood control. Pero sangkot ng pamangkin mo. At bakit mo hinaharang ang 18 Marines na magsalita kung wala talagang kinalaman, di ba? Mo kayo makita ang papel, kung nando po yung pangalan ko kay sa Cabral Files o DPWH o meron magturo sa akin na kayo na Public Works o District Engineer, Regional Director o Contractor, dalhin nyo po at magre-resign po ako. Wala po So that's my challenge. To stop all this, lahat po ng kalokohan na ito, nasasabi tumanggap, ba't ako tatanggap ng mali-malita? Flood control. Hindi nga po ako tumanggap na flood control. Wala akong flood control. Bakit ako magkakaroon ng kickback sa flood control? Bakit ako bibigyan ni Saldico ng mali-malitang pera? Di po ba? Kalokohan. Magre-resign? Hindi pwede. Si Senator Marcoleta nga, ginawa mo, pinakulong ninyo. Ikaw magre-resign lang? Hindi pwede yun. Dapat makulong ka rin. Dapat nga pinapatay ka. Ay nako. Hirap magsalita. At ito po, talakayin na po natin ang tungkol kay Romualdez, mga kaplastik. So panoorin natin ang una kay Attorney Regal Oliva, ang kanyang mga opinion patungkol dito sa mastermind ng flood control controversies dito sa Pilipinas. Sa gitna ng lumalalim na usapin tungkol sa multi-billion peso flood control controversy, nagsalita na ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pamamagitan ng kanyang spokesperson na si Attorney Elaine Atienza, mariing itinanggi ng kampo ni Romualdez na siya ang umano'y mastermind sa kontrobersiya. Ayon kay Atienza, hindi isang tao ang kumukontrol sa national budget process. O tama naman, hindi lang naman siya. Marami. Kaya nga lahat ng mga kongresista sa opisina ninyo hindi nagsasalita dahil natabunan ng pera Even ang mga media, bayad. Even ang mga artista, bayad. Even ang mga lower grade na mga gobyerno like mayors, gobernador, mga konsehal, barangay tanod, tumanggap din. Kaya nga sinasabi ni Sara Duterte sa kanyang interview kay Banat Bay, magsisimula siya from the bottom to the highest. Hindi siya magsisimula sa taas bago sa baba. Kailangan niyang suyurin yung pinakamababang posisyon hanggang sa pinakamataas na posisyon na sangkot sa mga maanumalyang flood control. Kung halimbawa na ito'y mahalal bilang isang presidente ng Pilipinas. Totoo yun. Totoo ang sinabi ng kanyang attorney na si Atienza
na hindi lang siya nag-iisa, kundi marami sila. Hindi siya lang talaga ang pinaka-mastermind dahil gaya nga na sinabi ni BP Sara, dalawa lang ang taong humahawak ng budget ng taong bayan. Si Zaldico at si Romualdez, mga kaplastik. Sila ang mastermind, pero marami ang nakinabang, mga kaplastik. Diba? Dagdag pa niya, ginagamit lamang umano si Martin Romualdez bilang isang convenient Magamit? excuse at isang scapegoat sa issue. Legally speaking, may punto ang unang bahagi ng pahayag. Totoo, Tama. ang General Appropriations Act ay hindi ginagawa ng isang tao lamang. Dumaraan ito sa executive sa paghahanda ng National Expenditure Program, sa deliberation ng House of Representatives at Senado, sa Bicameral Conference Committee, at sa huli ay sa pirma ng Pangulo. Yan Tama. ang constitution. Yan yung point of view dyan kung bakit hindi lang siya ang dapat pagbintangan. Hindi naman gagana ang national budget nang walang pirma ng Pangulo, mga kaplastik. Parang sa system lang ng computer. Hindi gagana ang computer kung walang mismong software developer. Mawala man ang isa sa mga piyesa ng computer ay hindi gagana ang sistema, mga kaplastik. Even sa mga programming language, mawala man ang isang variable sa isang system, magkakaroon na yan ng bugging. So magkaroon man ng isang system na mawala dyan, hindi gagana yan. Ganyan tumatakbo ang sistema kapag may isang taong pumipirma ng national budget. So totoo nga naman, hindi gagana ang national budget kung walang pirma ng Pangulo. Kaya nga tuwan-tuwa sila kapag may mga nauutangan sila sa ibang bansa. Agad-agad pumipirma tong bangag. Tapos sasabihin niya wala daw siyang pinirmahan na ganito, ganyan. Kalokohan, no? Constitutional budget process ng ating bansa. Pero ang tunay na legal na tanong ay hindi kung isang tao lang ba ang pumipirma sa budget. Ang tunay na tanong ay ito. Sino ang may control? Sino ang may impluensya? Sino ang nagdidikta? At kung may irregularidad nga, sino ang tunay na nakinabang? Sa criminal law, lalo na sa mga kasong plunder, graft, money laundering o conspiracy, hindi kinakailangang ikaw mismo ang pumirma sa bawat dokumento upang magkaroon ng pananagutan. Ang mahalaga ay kung may ebidensyang magpapakita na ikaw ang nagplano, nagutos, nakipagsabuatan o nakinabang sa isang unlawful scheme. Kaya kung sinasabi ngayon ng kampo ni Martin Romualdez na hindi siya ang mastermind, natural lamang na may kasunod na tanong ang taong bayan. Kung hindi siya, sino? Sino ang nagkaroon ng pinakamalaking impluensya sa flood control appropriations na ngayon ay nasa sentro ng iba't ibang investigasyon? Sino ang nag-coordinate ng proseso kung mayroon man? Sino ang may command responsibility? Sino ang nakinabang kung mayroon ngang nakinabang? Hindi sapat ang simpleng pagsasabing, hindi ako iyon. Sa batas, ang denial ay hindi ebidensya. Ngunit, ang akusasyon lamang ay hindi rin ebidensya. Ang kailangan ay matibay na ebidensya, mga dokumento, financial records, procurement documents, audit findings, testimonya at lahat ng ebidensyang papasa sa due process. Kung talaga Totoo yan. Dapat documented talaga yan.
At napakita na nga ng peanut gallery yan eh. Diba? Pinakita na yan ng peanut gallery news. Kaya hindi pwedeng pasinungalingan yung mga documented. Lalo na kung kinuha ito sa source ng bangko. Yun yung pinaka point of view dyan. Hindi mo papasinungalingan ng mga dokumentong yan. Kasi hindi mo naman pwedeng ipapirma sa ibang tao para lang mailabas yung pera. Hindi mo rin naman may papamana sa hindi mo kilala yung mga perang ninakaw nyo. Diba? Mamaya papakita natin ang mga nalustay na pera ni Romualdez at mga ari-arian niya sa ibang bansa. Kung paano niya ito naipundar samantalang hindi naman ganun kalaki ang sinasahod ng isang speaker. Diba? O ng isang kongresista. Kailangan lang talaga sapat na dokumento nagpapatunay na talagang yung national budget na nawawala ay talagang napupunta sa bulsa ng mga to. At hindi mo naman talagang mapapasinungalingan yan dahil lahat ng mga transactions, mga records ay galing sa bangko. Ay galing sa lahat ng mga dokumento galing sa gobyerno. Diba? Mahirap yun pasinungalingan at mahirap itampered yun. Malakas na lang ang loob nila kung itatampered pa nila ang mga dokumentong nilalabas nila na pera, mga kaplastic. So pagpalagay na nating hindi mastermind itong si Romualdez, syempre ang magnanakaw hindi naman kikilos yan ng mag-isa lang, kundi marami sila, mga kaplastic. Totoo yun. Scapegoat lamang si Martin Romualdez. Nararapat lamang na iyon ay mapatunayan sa pamamagitan ng isang patas at transparent na investigasyon. Ngunit kung may ibang mastermind, dapat ding matukoy kung sino siya at papanagutin siya sa ilalim ng batas. Sa usaping bilyon-bilyong piso na pondo ng bayan, hindi sapat ang palitan ng press statements. Ang kailangan ng sambayan ng Pilipino ay katotohanan, accountability at isang investigasyong walang kinikilingan sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay hindi pag-aari ng sinumang politiko. Ito ay pera ng taong bayan. Another day, another regal POV. Napapagbuntong hininga na lang tuloy si Attorney Regal Oliva, no? Talagang nakakainis na. Siyempre, nasa partido ni Bangag to. Itong mga nangyayari. Ito kapag talagang nasa posisyon ka ng pagiging presidente, talagang mahirap ka talagang akusahan. Kasi walang umahamin, walang naglalabas, may pinipigilan na witness. 18 Marines, pinipigilan. Kung wala talagang katotohanan ng aligasyon ng 18 Marines, bakit hindi nyo i-roll out yung kanilang mga statement sa Senado? Bakit hindi yun ang inuuna? Bakit yung impeachment ang inuuna? Diba? So ito pa ang pahayag mula sa isang researcher ng Rappler, na kaplastic. Ito yung isa sa mga nagustuhan ko ngayon sa Rappler. Kahit papaano hindi sila bias ngayon. At meron silang researcher sa Rappler na talagang may patas ang kanilang pag-oobserba. Diba? So panoorin natin ang researcher ng isang Rappler journalist. Pagtakpan ang mga yaman ni Romualdez.
Si former House Speaker Martin Romualdez, may isa pang mansyon sa Amerika na estimated to be worth at least 425 million pesos. Grabe, Ako si no? Judes Gavilan, lead editorial researcher sa Rappler. Tama 400. ang narinig nyo, hindi natatapos sa 445 million peso property sa Spain, 130 million peso estate sa Massachusetts, 1.6 billion peso mansion sa South Forbes Park, Makati, Palagay mo itong si Romualdez makakapagpundar yan ng ganong kalaking pera sa Spain at sa US para makapagpatayo ng mansyon o resort? At meron pa siyang 1.6 billion sa South Forbes Park, Makati. Matindi, no? Kahit siguro 10 milyong taon ka pa magtrabaho bilang kongresista, hindi mo ma-reach out o mapupundar yung ganitong klaseng mansyon na 445 million. Grabe. Paano niya maipapaliwanag yung ganito kalaking yaman? Na kahit si Henry C. hindi niya magagawang magtayo ng ganyang kamahal na resort. O kaya't yung San Miguel Corp man lang, hindi niya magagawang makapagpatayo ng multiple resort and mansion sa iba't ibang lugar sa maikling panahon lamang. Grabe. hotel at golf and country club sa Leyte ang listahan ng mga properties na nakita naming may koneksyon kay Romualdez. Itong bago namin na-discover ay nasa Connecticut in the US. Ang bongga nito just imagine, 4.2 hectares na lupain, halos kasing lawak ng Araneta Coliseum sa Cubao. Yung mismong bahay naman, design ng isang architect known for high-end buildings sa New York. Basically, hanggang pangarap lang ito para sa mga ordinaryong Pilipino. Ayon sa mga dokumentong nakalap namin, binili ang property noong September 2022 ng isang company named USP 85 LLC. Ang pangalan nakadikit dito, si Andrew Casino, isang Filipino lawyer based in New York na part din ng Board of Directors ng Benguet Corporation na pamamay-ari ng pamilyang Romualdez. O, Hindi diba? pa rin natatapos ang Yan pa lang sa mga dokumento pa lang na sinasabi ni Atty. Oliva. Yan yung pinakamatibay na ebidensya na hindi kayang pasinungalingan at hindi pwedeng itampered yan kapag ikaw ay bumibili ng mga assets sa ibang bansa. Diba? Talagang ang dokumento never lies. The documents never lies. Hindi yan ang kalaban ng yan ang mga number one kalaban ng mga magnanakaw. Ay ang mga dokumento, mga kaplastic. So paano niya patunayan na hindi sa kanya galing yung mga perang yan? O hindi talaga galing sa nakaw yan? koneksyon si Casino at si Romualdez, fraternity brothers sa Upsilon Sigma Phi. Sumali sila sa Upsilon noong 1985. Upsilon Sigma Phi, 1985. USP 85. Gets ba? Gets. Gets talaga. USP. Yan ang mahirap, mga kaplastic. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit maraming naengganyong gumawa ng organisasyon, mga fraternity, at kung ano-ano pa mga pangalan na nabubuo sa Pilipinas. Kapag bumuo ka ng isang frat o isang organisasyon, ito yung mga layunin ng mga fratmen. Gumagawa sila ng mga illegal na bagay para yumaman. Siyempre, pag magkakabaro kayo, magtatakipan kayo ng baho. Hindi kayo magkakalaglagan ano man ang mangyari, mga kaplastic. And that's the reason why kung bakit napakapangit ng sistema dito sa Pilipinas dahil sa ganyan mga fraternity, mga kaplastic. Kapangyarihan lang, pangalan lang ng fraternity sapat na para makapagnakaw ka ng bilyong-bilyong halaga. So yun ang nakakalungkot. Ilang beses kami nag-reach out kay Romualdez at Casino para kunin ang kanilang panig, pero hindi sila nag-reply.
Anyway, baka familiar na rin kayo kay Casino. Siya kasi yung lawyer na involved doon sa 130 million peso mansion in Massachusetts. May similarities din ang dalawang property transactions na ito. Yung sa Connecticut, nakita namin na inilipat ito ng USP 85 LLC sa isang kumpanyang nakarehistro sa Delaware State sa US noong July 2025 gamit ang quitclaim deed. Sabi ng isang realtor sa Galing, amin, no? ginagamit usually ang quitclaim deeds for internal transfers. Basically, hindi talaga binebenta sa ibang tao. Ibang structure lang. Ganito Tama. rin ang eksaktong nangyari sa Massachusetts property noong July 2025. Inilipat ito sa isang kumpanyang registered din sa Delaware. Same month and same year ang two transactions na ito. Pareho rin ang kanilang registered agent. Ayon sa mga expert, unique ang Delaware kasi madali lang mag-set up ng companies doon. Hindi rin sila masyadong transparent sa ownership. O diba, jackpot ang mga may tinatago. If you also zoom out, marami pang transactions na involve ang Upsilon Brothers ni Romualdez. Nandyan ang lawyer na si Jose Raulito Paras na nadiskubre ng Rappler na involved naman sa 445 million peso property sa Spain at 1.6 billion peso mansion sa South Forbes Park, Makati. Sinabi na rin ng ombudsman na walang financial capacity si Paras para mabili ang Forbes Park mansion. Kaya posible raw na money laundering ito. Sa mga investigasyon ng Rappler, nakita naming may pattern Galing. talaga ang transactions involving the high-value properties of Romualdez. Hindi nawawala dito ang business associates, ang mga broad sa Upsilon, at ang paggamit ng mga kumpanyang sinet up lamang tila para pagtakpan ang mga yaman ni Romualdez. Kung meron pa kayong alam na properties na Ayan ang masakit, no? Isang magaling na plano na binabago nila yung mga pangalan ng mga properties nila para hindi masilip. Pero hindi mo mapapasinungalingan yan dahil documented yan. Malalaman kung kanino nanggaling at kanino i-transfer. So napakalupit. Isipin mo, 445 million. Papaano ka makakapagpundar ng ganong karaming mansyon sa maikling panahon lamang, mga kaplastik? At saan nang gagaling yan, mga kaplastik? Tapos ang hirap ng Tacloban at Leyte. Kahit tumanda ka sa kongreso, di ka makakabili ng ganyan. Talagang magnanakaw ka para makapa-afford yan. Totoo yun. Tingnan mo magkano lang ang sinasahod ng presidente ng Pilipinas base sa sinabi ni former President Duterte. 130,000 pesos lamang. Kung kukumputin mo yan ng itatimes mo yan sa 12 months, kukulangin pa rin para makabili ka ng mansyon, mga kaplastik. Ang Diyos lang ang bahala sa kanila kahit ano pang mga bagay sa ibabaw ng mundo. Tama. Baga sa ngayon, nasa rurok ka ng kalangitan eh. Nasa rurok ka ng karangyaan dahil sa pagnanakaw mo. Pero pagdating sa paghuhukom, mga kaplastik, ewan ko na lang, mahirap na magbanggit pero Diyos na lang ang magdidesisyon kung paano ka parurusahan. Diba? Malinaw na maleta syndicate paano mabibili yan sa sweldo niya lang. Tama. Paano nga naman? Kahit siguro ako mabuhay ng 1,000,000 taon, hindi ko ma-afford ang resort sa loob lang ng ilang buwan, ilang taon, mga plastic. Kahit 10 dekada pa akong magtrabaho, hindi ko mabibili yun. Siguro makakapagpundar ako bahay kubo lang. Tapos mahirap ang Tacloban. Totoo yun. Pero hanggang ngayon, yagit pa rin ang mga waray doon. Diba? Yung nangyaring panahon ni Yolanda, may nagawa ba si Romualdez? Wala. Baka may mga properties dyan na nakapangalan sa asawa at mga anak niya. Totoo yan.
Kulang pa yan, hindi pa yan. Sa dami ng anak niyan, sa dami ng pamilya niyan, imposibleng walang ambon yan. Mga kaplastik. Sobrang demonyo, no? So yan ang conclusion natin dito kung bakit ayaw pasalitain ng 18 Marines ng mga senador. Bakit kayo natatakot? O kung wala talaga kayong kinalaman, ba't kayo natatakot na magsalita ang 18 Marines? At ang mga kalaban ninyo sa politika, kung talagang wala kayong kinalaman. Bakit pinipigilan? Bakit sa impeachment trial, 12 votes para sa impeachment para kay Sara Duterte, tapos konti lang ang bumoto sa hindi? So bakit inuuna yung mga walang kabuluhang bagay? Pati yung usapin sa pambubuli sa eskwelahan, binigyan nyo ng aksyon agad. Bakit yung flood control controversies hindi nyo nagagawan ng aksyon? O, di ba? Napakaraming dokumento, mga larawan at mga kung ano-ano pang ebidensya na ipinapakita ng mga testigo. Pero bakit hindi pa rin ninyo magawang simulan ang pag-iimbestiga? Bakit parang sinasabi ninyo nakalimutan na namin yung mga ganyang usapin at mag-move on na lang daw kami? Hindi po biro yun, mga kaplastik. Hindi po dapat i-move on yan. Dapat natin pag-usapan yan dahil pera ng bayan ang pinag-uusapan dito. Hindi namin hangarin na hayaan na para bang hindi lamang na natapon sa lupa at pababayaan na lang namin. Hindi ganun. Meron pa kaming karapatan na malaman dahil pera namin ang nakasalalay dyan. Hindi pa kami pinapanganak, may utang na kami sa inyo. Tapos pataas ang inflation rate ngayon sa Pilipinas, 7.2. Hindi pa kami makikialam. Tumataas ang bill ng kuryente at tubig, hindi pa rin kami makikialam. Nagkakaroon ng malawakang korupsyon, hindi pa kami makikialam. What the fuck you did? Sana naman pag-usapan na yan para matapos na. Sana naman may mga tao pa ring itugisin yung mga magnanakaw na yan, mga kaplastik. Sobra na. Sawan-sawa na ang taong bayan sa kahirapan. Kaya marami sa ating mga kababayan na nagiging OFW na lamang at hindi na umuwi dito sa Pilipinas at doon na siya magiging citizenship. Kasi nga, ganito kasi ang nangyayari sa bansa natin. Sobrang kupal na. So hanggang dito na lang ang aking opinion and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? This is Combid, commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.